Ang broadest na unity na naabot ay una yung doon sa pagpapasa ng legislated wage increase 200 pesos. Okay. Tapos pagpapasa ng National Minimum Wage Bill, yung House Bill number 881. At pangatlo, yung pagtatanggal o kung hindi man pagsususpinde ng VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. So ito yung major na calls ng mga labor groups as we celebrate the May 1st Labor Day celebration. Yung 1,200 at iba pang mga panawagan sa pagtataas ng sahod, we also support that. Kasi lahat naman kami ng mga organisasyon at grupo ng mga manggagawa ay naniniwala na dapat ang sahod natin ay sang-ayon sa kung ano yung nakasulat sa 1987 Constitution. Article 13, Section 3 says, lahat ng mga manggagawang Pilipino ay entitled to a living wage. Hindi minimum wage ang nakasulat sa ligang batas natin. Living wage. So yung magkano yung living wage sa computation ng ibon, nasa 1,200 pesos yan. Sa computation naman ng NEDA noong 2018, pre-war, so that's 42,000 pesos a month or equivalent to 1,500 to 1,600 pesos a day. So sa ngayon, tama po ba itong nakikita kong numbers? Kung ang minimum wage for NCR, for example, ay nasa 658 to 695 pesos. Tama ba yun? Yes. So Tama ibig po. sabihin, kailangan i-times 2. Pero syempre, nandyan pa rin po yung concern, yung lagi nilang sinasabi na, naku, 1% lang naman talaga yung malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Yung iba nasa micro, small, and medium enterprise. So nandyan na naman yung concern ng mga negosyante na baka hindi namin kaya. Baka instead na makatulong, mas marami pang mawala ng trabaho. Well, to answer it straightly, boogeyman kasi ng mga malalaking negosyante yan Ito sinasabi namin sa kanila, had they read the proposed bill, yung legislated wage increase, exempted na nga yung micro-enterprises So hindi kasama dito yung mga micro-enterprises. Pati small At po? yung small enterprises, yes, included yan sa pinag-uusapan. But doon sa bill o doon sa panukalang batas, micro-enterprises exempt na by virtue of an existing law. Yun yung BMBE law. So if you are BMBE certified micro-enterprise, you are exempt in giving minimum wage. Tapos, ang ginagamit palagi na panakot ng big business, take note, ang gumagamit ng micro MSME argument, yung mga medium to large enterprises. Sinasabi nila, most of the businesses are from MSMEs. That's true. Pero kumpletuhin nila yung kwento. Ang kumpletong kwento, kahit 1% lang yung mga malalaking negosyo, yan naman ang nag-e-employ ng mas maraming mga manggagawa. So even if 1% lang ang bilang niyan, yung bulk ng mga manggagawa natin, especially minimum wage earners, ay nandoon sa mga medium to large enterprises. Yung micro-enterprises, they are more than 90% sa business establishments, but the employee share ng mga micro-enterprises, di hamak na mas kaunti kumpara doon sa medium and large enterprises. Kaya pakiusap natin sa ECOP, pakiusap natin sa big business groups, wag nyo gamitin na panakot yung MSME argument. Kasi nga, sa panukalang batas, una, ina-exempt ng micro, and we are finding ways to incentivize yung mga small enterprises. Kayong mga malalaki, you can increase your wages year in, year out. Ang lalaki ng mga nire-report nyo na net profit So what gives, di ba? So you have the capacity to raise the wages of your workers, but you are not doing it.